Huli sa akto ang isang lalaki habang nagnanakaw sa bodega ng dati niyang amo sa Maynila. Ayon sa suspect, nagawa niya ito dahil hindi umano siya pinasahod sa huling araw ng kanyang trabaho. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Biglang tumunog ang alarm system ng CCTV camera sa isang bodega sa Punta Santa Ana, Maynila madaling araw noong May 17. Kita rin ang isang lalaki sa loob na tila nagulat. Ayon sa pulisya, nagnanakaw noon ang lalaki. Ilang report na raw ang natanggap na motoridad kaugnay sa panloloob umano sa naturang bodega. Noong May 16, nakita rin ang parehong lalaki na umiihi pa sa gilid ng bodega bago magnakaw umano. Nitong Miyerkules ng madaling araw, naabutan na siya ng mga tauhan ng Santa Ana Police Station habang nagnanakaw sa loob ng bodega. Agad na hinuli ang 27 anyos na suspect. Nakuha sa kanyang isang revolver na kargado ng bala at ilang construction tools na ninakaw umano niya. Mayroong isang witness na nakakita na pumasok siya doon. So, tumawag itong witness ng responde. Pinaba-verify natin yung baril na to kung meron na itong nakumit na krimen. Ayon pa sa pulisya, nakulong na rin noon ang lalaki dahil din sa pagnanakaw. Actually, hindi ito taga dito sa Santa Ana. From Makati po ito ang ating suspect. Regular niya ng pinagnanakawan ito. Pinapatay niya yung kuryente ng siniswitch off niya para hindi siya maabutan. Aminado ang suspect sa pagnanakaw na aniyay dala ng galit sa may-ari ng bodega. 4 na araw daw kasi siyang namasukan noon sa bodega bilang mason pero hindi umano siya nabigyan ng sahod sa panghuling araw niya sa trabaho. Humingi naman siya ng patawad sa nagawa. Pinagano po nila ako, pinaghalo, hakot ko, buhos ko, tapos di po nila ako binayaran. Yung huling araw ko dapat 700. Gusto pa nila gawing half day, 350. Paano naman po yung pagod ng tao? Siyempre, pagkain ko pa. Pangkain namin ng pamilya namin. Siyempre, sa sa asal ko po, kaya ako po nagawa yun. Bukod sa construction tools, tinangay rin daw ng suspect ang aircon na nasa loob ng bodega at ibinenta sa isang junk shop sa halagang 300 pesos. Sinampahan na ng reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang suspect. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng may-ari ng bodega. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, nagpapaulan na po sa ilang bahagi ng bansa ang binabantayang low pressure area malapit sa Mindanao. Namataan po yan ng Pag-asa 875 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa niya na maging bagyo at inaasahang magdidissipate o malulusaw sa mga susunod na araw. Sa kabila niya, nagpapaulan ang trough ng nasabing LPA sa Caraga at Davao Region. Bukod sa sama ng panahon, posible ring magpaulan sa ilang bahagi ng bansa ang easterlies o kaya'y mga local thunderstorm. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at sa 6 pang lugar sa bansa. 44 degrees Celsius naman sa Pasay City at sa 12 pang lugar sa bansa. 43 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte at sa 19 na iba pang lugar. 42 degrees Celsius naman ang posibleng heat index ngayong araw dito sa Quezon City at sa 15 iba pang lugar. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Itbay at Batanes at 9 na iba pang lugar. Habang 40 degrees Celsius sa Ginubatan at Daraga sa Albay, Mactan, Cebu at sa Maramag, Bukidnon. Abiso sa mga motorista, namumuro ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa panayam kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa Super Radio DZBB, batay sa 4-day trading, posible anya ang dagdag na 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng diesel, gasoline at kerosene. Ayon sa DOE, nakaapekto sa paggalaw ng presyo niyan ang gulo pa rin sa Middle East. Ngayong araw na matatapos ang service contracting program sa ilang pampublikong sasakyan, pero ilang tsuper ang ilang linggo na raw na hindi nababayaran ng gobyerno. Sinusubukan pa po namin kunan ng pahayag ang LTFRB tungkol dito. Balitang hatid ni Jomer Apresto.
Madaling araw pa lang nakapila na sa monumento sa Caloocan City ang 29 anyos na jeepney driver na si Jojo. Kasama ang kanyang minamanehong jeep sa mga nasa ilalim ng Service Contracting Program. Ito yung programa ng gobyerno na nagbibigay ng tulong para sa mga driver at operator ng mga public utility vehicle. Nasa 30 pesos per kilometer ang bayad ng gobyerno sa mga traditional jeepney tulad ng minamaneho ni Jojo. Ang kapalit nito, magbibigay sila ng 20% discount sa mga regular passenger at 40% para sa mga estudyante, PWD at senior citizens. Ang problema, ilang linggo na raw hindi nakatatanggap ng payout si Jojo. Yan ay kahit nakatakda ng magtapos ngayong araw ang nasabing programa. Kasi wala pa kasing bayad sa amin eh. 20 days wala pang bayad sa amin. Halos lahat kami na dito sa Muñoz SM Monumento. Pero kada 10 trip, magkano? 3,000 po. Kasi isang 100 kilometers yun eh. 3K ang ibabayad sa amin. Sa ilalim ng SCP, nasa 60% ang total payout ang mapupunta sa driver, habang 40% ang mapupunta naman sa operator. Dahil wala pang natatanggap na pera si Jojo, pinakikiusapan niya na lang daw ang kanyang operator na hindi muna siya magbibigay ng boundary at ibawas na lang kapag dumating na ang kanilang payout. Pakiusap ko lang po, sana may bigay na yung bayad sa amin sa contracting para makinabang din naman kami. Sa pagtatapos ng SCP, sinabi ng LTFRB na magtutuloy-tuloy naman ang 10 pesos na fuel subsidy para sa mga PUV. Aabot daw sa mahigit 141,000 na Jeep at UV Express ang aprobado na at nasa ilalim ng fuel discount subsidy program. Pabor naman dito ang karamihan sa mga tsuper dahil mas maraming kapwa tsuper daw ang makikinabang sa programa kumpara sa service contracting program. Doon na lang ako sa fuel. Una-una, yung karamihan na nakikinabang dyan, operator eh. Kailangan pang hatian yung operator eh. Yung 60-40. Dapat sana sa driver yun eh, hindi sa operator eh. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa Department of Agriculture para mahanap ang pamilya ng lalaking nasawi sa Quezon City nitong Miyerkules. Siya ang senior citizen na nasalpok ng pick-up habang naghihintay sa labas ng Bureau of Animal Industry para bumili sana ng 20 pesos kada kilong bigas. Nasa ilalim ng DA ang BAI. Nauna nang nagpaabot ng pakikiramay at nagpadala ng tulong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pamilya ng biktima. Kasunod ng insidente, pinapapasok na sa covered court ng BAI ang mga bibili ng 20 pesos kada kilong bigas sa halip na paghintayin sila sa labas ng tanggapan. Sasagutin naman ng DSWD ang pagpapalibing sa isang babaeng inatake sa puso habang pumipila para sa ayuda sa Quezon City. Nauna nang nagpaabot ng pakikiramay ang QCLGU at sinabing ipapasok nila sa scholarship program ang naulilang anak ng babae. Patay sa pananaksak at pamamaril ang isang delivery rider sa Bulacan o Bocaue, Bulacan. Dinig sa CCTV ang pag-iyak ng 40 anyos na lalaking biktima. Base sa investigasyon, magde-deliver noon sa lugar ang biktima nang mapagtripan daw ng magkapatid na lasing umano. Isa raw sa mga suspect ang nanaksak sa biktima habang isa naman ang bumaril. Nakatakas ang magkapatid. Naaresto naman sila kalaunan. Hindi nagsalita ang dalawa ng kunan ng pahayag.